Sa video na ito malalaman nyo ang kwento ni Gardo na naganap sa isang lumang bahay kubo sa probinsya. Sa una, simple at masaya ang buhay nila ng asawa niya pero unti-unting nagiging kakaiba ang mga pangyayari. May bumubulong sa kanya at tila may ibang puwersa na nag-uudyok sa kanyang mag-sketch ng mga blueprint na hindi niya maipaliwanag. Ano nga ba ang lihim ng bahay na ito at paano niya haharapin ang multong bumabalot sa kanilang tahanan? Samahan niyo kami sa isang nakakatakot na kwento ng kababalaghan at misteryo. Ang pangalan ko pala ay Gardo. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa akin mismo. Nangyari ito noong lumipat kami ng asawa ko sa isang lumang bahay kubo sa probinsya. Gusto kasi naming maranasan ang simpleng buhay sa probinsya. Noong una, ayos naman ang lahat. Naging masaya kami sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga manok. Pero habang tumatagal, parang may nagiging kakaiba sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nag-uudyok sa akin na gawin ng mga bagay na hindi ko naman dating ginagawa. Halimbawa, kapag naglalakad ako, parang may bumubulong sa akin na dumaan sa mga kakaibang daan. Minsan nga umabot ako sa kabilang bayan dahil lang sa paglalakad. Tapos nung makauwi ako, hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa bahay. Ang pinakakakaiba sa lahat ay yung pag-sketch ko ng blueprint ng bahay. Hindi ako marunong mag-drawing. Pero nung isang araw, ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Kinuha ko yung lapis at papel ng anak ng kapitbahay namin. Tapos nag-drawing ako. Nung matapos ako, nagulat ako sa nagawa ko. Para akong professional na arkitekto. Ang ganda ng pagkakadrawing ko ng blueprint ng bahay namin. Tapos, hindi lang yun ang nagawa ko. Halos araw-araw gumagawa ako ng blueprint ng bahay. Paulit-ulit lang pero may mga binabago akong parte. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa yon. Pero parang hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakapag-drawing. Isang gabi, habang gumagawa ako ng blueprint, napansin ko na gumagalaw yung mga linya sa papel. Tapos, may mga lumilitaw na simbolo na hindi ko maintindihan. Nagulat ako at natakot. Tumayo ako at tinapon yung papel. Tapos, nagsisigaw ako. Lumabas yung asawa ko at tinanong kung ano ang nangyari. Pinakita ko sa kanya yung papel. Pero wala naman daw kakaiba sa nakikita niya. Nung mga oras na yon, tsaka lang ako natauhan. Ang tagal ko na palang gumagawa ng blueprint ng bahay. Hindi ko na namalayan na ilang buwan na pala akong kinukulong ng bahay na yon. Kinuwento ko sa asawa ko ang lahat at siya na ang gumawa ng paraan para makahanap ng albularyo na makakatulong sa amin. May 3 albularyo ang pumunta sa bahay. Ayon sa kanila, ang bahay daw ay itinayo sa lupang ginamit sa isang sinaunang ritual. Ang ritual daw na yon ay naglalayong magpatayo ng isang napakalaking gusali na may kakaibang disenyo. Ang disenyo raw na yon ay may mga nakatagong simbolo na kapag pinagsama-sama ay makakapagbukas ng pinto sa kabilang mundo. Hindi raw natapos ang gusali dahil sa kakulangan ng pondo. Pero ang arkitekto raw nito ay hindi tumigil sa pagdidisenyo ng blueprint. Hanggang sa mamatay ito, ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng blueprint ng gusali. Nung marinig ko yon, parang may kumislap sa utak ko at biglang lumitaw sa harapan ko yung multo ng arkitekto. Translucent lang siya, pero kitang-kita ko na siya ay isang matandang lalaki na may hawak na lapis at papel. Siya pala ang nag-uudyok sa akin na maglakad ng malayo para makahanap ng inspirasyon sa paggawa ng blueprint. Siya rin pala ang kumukontrol sa mga kamay ko para iguhit ang blueprint ng bahay. Ang sabi ng mga albularyo, ang solusyon lang daw ay mag-alay ng atang para sa arkitekto at iorasyonan ang buong bahay para mapalayas ang multo. Pero may problema. Kapag pinalayas daw ang multo, ay guguho ang buong bahay. Dahil ang blueprint ng bahay ay parte ng blueprint na ginagawa ng multo. Kaya kapag binura ang multo sa bahay, ay mawawala rin ang bahay. Hindi raw namin gugustuhin na gawin yon
dahil mapapahamak kami. Pero sabi ko wala akong pakialam kahit gumuho pa ang buong bahay. Basta mapalayas lang yung multo. Hindi ko na kayang makulong sa blueprint ng bahay. Pero sabi ko, may naisip akong paraan para mapalayas yung multo na hindi na kailangan pang gumastos ng malaki para sa atang. Ang sabi ko, dahil natutunan ko na kung paano gumawa ng blueprint, ay kaya ko na ring iguhit yung blueprint ng gusali na may mga nakatagong simbolo. Kapag ginawa ko yon, ay matutupad ang matagal ng gustong mangyari ng multo. Pero dahil hindi naman talaga ako professional na arkitekto, ay tiyak na magkakamali ako sa mga simbolo at sa halip na pinto sa kabilang mundo ang mabuksan, ay kapahamakan ang mangyayari. Nagulat yung mga albularyo sa sinabi ko. Sabi nila delikado raw ang gagawin ko dahil baka hindi lang ang bahay ang maapektuhan, kundi pati na rin ang buong bayan. Pero sabi ko, wala akong pakialam. Basta mapalayas lang yung multo. Ayos lang sa akin na mamatay, basta kasama ko siya sa kamatayan. Pinagalitan ako ng asawa ko pero hindi ako nakinig. Kinuha ko yung pinakamalaking papel na meron kami. Tapos, nagsimula na akong mag-drawing. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Basta, nung matapos ako ay biglang lumindol. Nagsigawan yung mga albularyo at asawa ko. Tapos nagtakbuhan sila palabas ng bahay. Ako naman ay nanatili sa loob. Nakita ko yung multo na nakatayo sa harapan ko. Nagagalit siya at nagsisigaw. Pero hindi ko siya maintindihan. Biglang nag-crack yung sahig. Tapos lumitaw yung mga simbolo na dinrawing ko sa buong bahay. Nagsimula na ring mag-crack ang mga dingding at kisame. Alam kong guguho na ang bahay kaya tumakbo na rin ako palabas. Pagkalabas ko ay agad na gumuho ang buong bahay. Nung mga oras na yon ay alam kong wala na yung multo dahil wala na siyang bahay na mapaghaharian. Ngayon ay malaya na ako mula sa multo. Pero wala na kaming bahay ng asawa ko. Magsisimula na naman kami sa umpisa. Pero ayos lang. At least may alam na kami sa mga ganitong bagay. Minsan ang mga lihim ng nakaraan ay dapat iwanan na lang sa nakaraan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga bahay na may sariling kwento.